Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan na maalam, lahat natuwa, buying, missing, Pangulo ang tinuturo ng Cabral Files. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, ito pong si Representative Kiko Barsaga mga kababayan. May sinabi pong talagang, ito para sa akin talagang mas truthful, no? Kesa po sa mga sinasabi ni Yusek Claire Castro. Sabi po dito ni Representative Kiko Barsaga, the Cabral Files all point to one mastermind, President Marcos. Yan mga kaubayan. Paano niya kaya nasabi yun? Maybe, mga kababayan, because the president is the only one, no, na papatupad ng ano na yan, ng budget na yan, di ba? Siya ang huling pumipirma, sa kanya galing yung budget, siya rin po yung huling pumipirma, kaya walang ibang dapat sisihin dito, no, kundi ang presidente, no? Lahat po ng Cabral Files, sabi the Cabral Files all point, no? Lahat ay tinuturo ng isang mastermind. Yun ay ang presidente. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay Representative Kiko Barsaga? Kung naniniwala po kayo mga kababayan, paki-comment nga po. Naniniwala ako. Ayan. At ito pa. Pasadahan din po natin ang balitang ito mga kababayan, patungkol naman po ito. Dito kay Yusek Claire Castro sa palasyo. Sabi po ng palasyo mga kababayan, nanawagan. Ito, palakihin natin Yusek Castro nananawagan sa publiko na bigyan pa ng panibagong pagkakataon ang administrasyong Marcos. What do you think? Mga kababayan, what do you think? Kasi taon-taon na lang po panibagong pagkakataon pero wala rin namang nagagawa. Taon-taon na nga lang po. Bagong pagkakataon, bagong chance to make their names, no? Pabanguhin ang kanilang pangalan pero wala. Hanggang ngayon, 3 taon na pong nakalipas mga kababayan pero ganon pa rin po. Okay? Ganon pa rin po ang kalakaran, no? Mas inuuna pa nilang mamulitika kaysa po ang magserbisyo sa taong bayan, no mga kababayan. Paano natin hindi masasabi? For example na lang, yung ginawa nila kay former President Duterte, yung ginawa nila sa Davao, di ba? Yung ginawa nila kay General Bantag, huwag natin kalimutan. Lahat ng mga personalities na related sa Duterte, talagang pinulitika po nila. Yung lalo yung mga vloggers, di ba? Yung mga vloggers, pinatawag pa sa Kongreso just to investigate something wala namang nangyari, di ba? Ayan na ang napapala, no? Wala namang eleksyon, puro kayo pamumulitika, di ba? Dapat after ninyong manalo, magtrabaho, magserbisyo sa taong bayan. Pagdating ng eleksyon, saka na kayo mamulitika. Hindi yung kauupo nyo lang, politika agad ang trinabaho ninyo, no? Para lang ma-continue yung pananatili ninyo sa kapangyarihan, di ba? Hindi pwede yun hindi na po mauulit, no? Yung sa ama mo, hindi na po mauulit yun sa panahon ngayon, no? Maybe noon kaya nilang gawin yun kasi yung impormasyon noon ay talagang very limited, no? At saka controlled media nga no? Controlled media ang mayroon po tayo ngayon. Noon. Pero ngayon,
bawat isang Pilipino ay may tuturing nating media as long as mayroon ka pong social media account, di ba? Pwede kang maging media, social media, no? Mas makapangyarihan kaysa po sa mga mainstream media, di ba? Last po natin pag-uusapan mga kabayan, bago po natin i-play yung video ay eto po si Boying. Nako, nasaan si Ombudsman Boying Remulla? Nako, missing na po mga kabayan si Ombudsman Boying Remulla. Ito po ang balita mga kabayan. Nasaan si Ombudsman Boying Remulla? Kasunod ng kapansin-pansing ilang linggo nitong pananahimik. Aba, baka tuluyan ng nanahimik ito. At nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital. Aba, isinugod sa ospital si Boying Remulla. Nananawagan ngayon ang maraming Pilipino sa social media na malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Ayan, mga kaubayan. Mukhang, si Boying na ba ang susunod sa mga wish ni Cara David? Si Boying na ba, mga kaubayan, ang pangalawa? Pangalawang mag-maalam? Nako. Pero grabe po ang ating mga kaubayan, ito, basahin po natin ang ilan po sa kanilang mga komento. I see you looking at my PIC. Ano to? Baga RIP na ito. RIP. Wish granted at Miss Cara David. O nga ICC versus ICU. You can send someone to ICC. God's hand can send you to ICU. Ayan, dahil pinadala nila si former President Duterte sa ICC, ngayon naman pinadala ng Panginoon si Remulla sa ICU. Ayan baka sa ICU na daw. Oo nga Ayan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, nako, Trillanes, walang kawala, napahiya. BP Sara Panelo, binulgar si Trillanes, dokumento. Peke. Aba, eto, pakinggan po natin ito mga kababayan. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng BICE at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mapunyag ngayong linggo ang mga nakaw-ubanong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun ang ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, kitang-kita nyo, Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte, dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero, never nagsalita ito nung flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Yung sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Correct. Trillion nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trillion nga yun, ninakaw doon . Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba?
At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes, actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito, nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na iaano ng ay maaaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tapos ayaw niya. Alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Mga kapatid, Ruth Cabalfo para sa So ayun po, yun po yung balita na kakasuhan si VP Sara Duterte. Nako, grabe no. Ang lupit talaga. Alam niyo kung bakit nilabas yan ngayon? Hindi, alam niyo kung bakit nilabas yan. Kasi may bagong balita ngayong araw na ito na hindi lumabas sa ibang malalaking channel. Ito po, pakita ko sa inyo. Ito. Samantala, tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force. Grabe 1.9, 2. Naku, pataas ng pataas talaga Naku po. Hayop yan Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na umabot sa 2.54 million ang bilang ng mga Bukas si Sante ka na animal ka, ba't mo nilabas? Sasabihin ng Malacanang. May tatawag sa'yo, hello? Bakit mo nilabas yan? Sino may nagsabi sa'yong ilabas mo yung statistic na yan? Lloyd na edad 15 taong gulang pataas. Mas mataas ito kumpara sa 1.96 million noong September 2025 at gayon din sa 1.97 million noong October 2024. Anya mula sa kabuang 51.16 milyong lumahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho, ang naturang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng 5% unemployment rate. Grabe, no? Grabe. Antin din ito. Ito ay mas mataas sa 3.8% na naitala noong September 2025. Nagpapatuloy ang pagsusuri ng PSA sa kalagayan ng employment situation sa bansa upang matukoy ang mga sektor na may pinakamalaking pagbaba sa trabaho at mga maaaring pagkunan ng recovery sa mga susunod na buwan. Alam nyo mga kababayan, ito po ay matindi. Matindi po ito dahil alam nyo, sabi nga nung iba kasi meron akong isang empleyado. Walang biro ito. Nanakawan. Ayun, na-snatch ng kwintas. Tapos, meron pa ako isang kaibigan, ganun din. Nanakawan naman ng bag. Sabi nga nung isa kong kaibigang uniform personnel, sabi niya, dahil ito sa magpapasko, tapos marami rin talaga ngayong walang trabaho. Saan pa ba pupunta yung mga walang trabaho na yan, di ba? Saan pa ba pupunta yung walang trabaho na yan? Kasi, anong gagawin yan? Naalala ko nga, meron akong isang dati pa matagal na ito, naging empleyado. Sabi niya, ito galing sa masamang bisyo, tapos nagbago na.
So nung nagbago siya, sabi ko, hinire ko siya. Ang sagot niya kasi easy money. Easy money daw yung ganong klaseng trabaho, yung pagtutulak. Ngayon pa naman, sir, sabi niya sa akin, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Dahil talagang wala ka talaga makukuha. Ang taas pa ng requirement. Napag-alaman ko sa mga fast food, kailangan daw college degree ka pa. PhD pa ata. Hindi, college degree lang. Graduate. Hindi, ito totoo lang ha. Ako kasi, hindi, sa bagay, kasi sa dami nga naman ng walang trabaho ng college degree, mantakin mo, nag-aaral ka ng malupit na philosophy major. Philo po kasi ako, kaya malupit yun. Hindi, biro lang. Philosophy major, di ba? Tapos o kaya naman nag-aral ka ng manupit na alam mo yun, mga anong tawag doon? Hotel and management. Tapos kababagsakan mo, magpupunas ka lang ng kubeta ng isang fast food. Hindi kasi nga, sa daming walang trabaho. Yun lang ang opening. Di ba? So, papayag ka na. Di ba? Tama, mali. Wala ka naman choice. Anong gusto mo? Makipag-inuman sa bahay nyo? Ngumanga? O magtrabaho? So yan mga kababayan, no? Ayan po ating mga latest balita ngayong araw na ito. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? I-comment ko na lang po. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.